Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. God is good and faithful forever. His love endures forever. The steadfast love of the Lord never ceases. His mercies never comes to an end. They are new every morning. Great is thy faithfulness. Glory be to God. Magandang gabi po sa ating lahat at sa mga taga-ibang bansa. Magandang umaga, magandang tanghali at magandang gabi sa ating lahat. Purihin po ang Panginoon sa panibagong pagkakataon na Kanyang ipinagkaloob sa atin na muli tayong makapag-aral ng Kanyang mga salita. I'm so excited tonight for our study because we believe that the Bible says the Lord Jesus Christ Himself said that man shall not live on bread alone, but by every word that proceeds out from the mouth of God. As we continue to discover the prophecies of the coming days, there will be challenges. And we need to find ourselves standing on a solid ground. At ang pinakatanging solid ground na unshakable, that even heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. So we can count on God's Word, mga kapatid, and this is what we are doing. Marami ho ang mga nagsasabi, puro na lang kayo salita ng Diyos, puro na lang kayo aral salita ng Diyos. Well, if that's what they think, let them do their thing. Pero sa atin, the Bible says in Luke 21:33, heaven and earth will pass away, but the Word of God will never pass away. So this is what we are doing, and this is what we are called for. Hallelujah. Then, let's give God the best. Let's listen and yield our ears to His Word. Let those who have ears hear what the Spirit is saying. Tayo po muna manalangin. Ama, salamat po muli sa pagkakataong pinagkalob niyo po sa amin, na muli po makapag-aral ng iyong mga salita, na muli po kami ay ma-empower in the Spirit, na muli po, Panginoon, kami ay ma-established in the Spirit so that we will have a spiritual stability. And I pray, Father God, that you please enlarge the capacity of our spirit so that we will be able to receive the fresh impartation from heaven, and we will going to receive the fresh manna from heaven. We thank you, we bless you, and we glorify your name, magnify your name in all the earth. Be exalted, be enthroned, be magnified, be glorified. I also pray, Father God, in the name of the Lord Jesus Christ, those who are listening to us now, Father God, who are sick, Father, I pray for your divine healing. I pray for your divine touch, Panginoon, over their bodies right now. I command cancer to leave and disappear in the body of your people right now who are listening in the name of Jesus. There is a continuous bleeding happening in your body right now. I decree that it will be healed and it will stop in the name of Jesus, and everything will be back to normal. In the name of Jesus, there are women suffering from dysmenorrhea. In the name of Jesus, I rebuke that sickness right now. That pain right now will going to disappear in the name of Jesus. There is a kid, mayroong bata ngayon na mayroon ding mataas ang lagnat, in the name of Jesus, I rebuke that fever right now. Be healed in the name of Jesus. God is healing sicknesses right now because God is a great healer and He loves to heal people. And receive your healing if you are the one being touched by the Lord by this declaration or this decree. Receive it in the name of Jesus. Receive your healing. There is power in the name of Jesus. Every sickness will bow down to Him because the Lord Jesus Christ, the name of Jesus, is the most powerful name of all. I also pray for God's provision to flow like a mighty river over your life. I pray for more opportunities to come your way. Businesses will grow, your job will be stable, and you will be promoted in your job. Receive your portion tonight in the name of Jesus. Oh, hallelujah. I love that powerful name. There is power in the name of Jesus Christ, our Lord. I also pray that the peace of God, the joy of God, the stability in the Spirit, the empowerment of God, Holy Spirit, will be received by each one of us who are here tonight. Hallelujah. Praise the Lord. And God, Holy Spirit, from the beginning till the end of this study, speak to us in a very powerful way, and let your leading, the divine wisdom, knowledge, and understanding will flow like a mighty river over our spirit, so that we will be able to be established and empowered tonight to secure our victory against battles ahead
of us. We thank you and we bless you. To you alone the glory, honor, and praise, now and forevermore, in the almighty name of our Lord and Savior, Jesus Christ, and the blessed people of God declare, Amen and Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Glory to God. Oh, hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Good evening once again. Lalong-lalo na ako sa mga kabubukas pa lamang na kanilang Facebook. Tayo rin po ngayon ay naka-simultaneous po na mayroon din po tayong pinapalabas na live sa YouTube. So please do us a favor. Please do share this message, especially to your Christian friends and to your to your pastors, bishops, o kung sino man po, for them to hear the message of God. So we are in the continuation of our study entitled Biblical Principles that Empower and Establish Our Faith to Secure Our Victory. And the subtopic nating dinidiscuss ngayon is the tent of meeting. One of the major purpose of this discipleship training is to build the church of the Lord Jesus Christ strong. And we believe that the first thing that every believer or every minister or pastor should do is to build the strong relationship between the pastor and his leaders and workers and members. Most of the time, tayo po ay we jump into conclusion and we jump into ministry right away without first building a strong, accurate, and honorable relationship inside the house. Kaya nangyayari yung ating mga nadadala mula sa labas, ang naaabutan nila, isang loose na connection, isang inaccurate na connection where lawlessness is abounding, rampant. That is why, yung mga nadala natin sa halip na matransform, lalo po silang nadideform. Kaya nga mahalaga na sa discipleship training na ito, ang tutok po natin dito ay yung pagsasaayos ng relasyon ng pastor, ng mga leaders and workers, and even members. Because kung solid na the power of oneness in mind, oneness in the spirit, and oneness in vision and mandate, ang nangyayari sa loob ng church, bawat maidagdag na kaluluwa na pagpasok, he or she will be incorporated sa vision at sa mission ng church, at yung kultura ng church, oneness, the power of oneness in mind, soul, oneness in spirit and heart, and vision and mandate, mabilis niya makapture. Why? Because it becomes a culture inside the church that they only listen to one leader, they only have one vision, they have a common vision, they have a common mandate, and they have a common leader. Nagkaunawaan po tayo? At mangyayari lamang itong oneness in the spirit, oneness in vision, the moment the spirit of sonship, or the fathering level of relationship ang mag-ooperate sa loob ng church. Hanggat hindi ito mangyayari, magiging elusive dream. Elusive dream ang pagiging extraordinary at unusual ng simbahan. Pag sinabing elusive, mailap na panaginip. Pero the Lord brought us to this discipleship training in order for us to, see the bigger picture, see what the Spirit wants us to find out. So, the tent of meeting, pag-usapan po natin, itong ating pag-aaral ay hango po ito sa paglalakbay ni Elisha at ni Elijah. Elisha and Elijah is a very concrete example, solid example sa father and son relationship. So, there are 4 dimensions or 4 places na dinaanan sila ni Elisha at ni Elijah bago sila maghiwalay. And these 4 places have a powerful spiritual implication or dimension na dapat nating malaman. So, ito pong pag-aaral natin na ito, titingnan po natin saan na ba tayo sa pagsunod natin sa ating mga pastor o sa ating mga leader. At saan na rin tayo bilang mananampalataya? Are we still in the place called Gilgal? Or are we already in Bethel? Are we in Jordan? Or are we in Jericho or in Jordan? So, hayaan niyo po na akin itong isa-isahin. At pag nakita natin, ang aking challenge po ngayong gabi sa bawat isa. At habang dinidiscuss natin ang mga bagay na ito, at nakita man sarili mo na ikaw ay wala pa roon sa ideal
na pwesto or ideal place or dimension na dapat mong kalalagyan, do not wait na matapos pa yung mensahe. Mag-adjust ka na kaagad. I pray that realignment, readjustment, and adjusting to the frequency of your leader or your pastor ay magaganap while you are listening. You can do that in the Spirit. Malinaw ha? So the first place called Gilgal. This is the first place na kung saan yun ang dinatnan nila doon sila magkasama ni Elisha at ni Elijah. The place Gilgal is a place of circumcision and covenant relationship. So, hinimay ko po nung nakaraang Thursday kung paano po natin ito ma-overcome at paano tayo makapasa sa lugar na ito. Because circumcision is the cutting of the flesh, cleansing, and it is very painful. So dito pinakita po natin nung nakaraan, if you are part of the church, you should know your position. Okay, sabi ni Pastor Wilbert, know who you are, know where you stand, and you will know what to do. Pag hindi po kayo ang leader, hindi po kayo ang pastor, kayo po ay miyembro. Whether you are a worker, leader, or members, basta pag hindi kayo ang pastor, your job is to follow. Malinaw? At kung kayo naman po ang pastor, kayo po ang leader. Kaya hindi po pwede. Kaya sa ganito pa lang na tamang pagkakaunawa, if you know your position, know who you are, know where you stand, and you will know what to do. If you are not the pastor, then you are a follower. Leader ka man, or mayroon kang ministry, nasa leadership ka, o nasa worker ka, at ikaw ay member, ang trabaho ng leaders, workers, and members to follow their pastor. And if you are a pastor, do not allow yourself to be intimidated by leaders or sino mang mga nandyan sa church mo. Take your stand. Be a good leader. Be a decisive leader. Use your will to lead. Why? Because that is your calling. Pag itong dalawang ito, malinaw nating maunawaan sa loob ng church, tanggal ho ang kasinungalingan at kaguluhan na dala ng demonyo. Bakit? I'll be stating sa inyo mga kapatid ng isang malinaw ho na kapahayagan at realidad sa loob ng church. Hindi lahat ho ng mga pastor ay nakapagtapos ho sa kanilang education sa kolehiyo. Karamihan ho, sa aking pag-iikot ho sa iba't ibang lugar ho sa ating bansa. So mayroong mga pastor na napuntahan ako na ang kanya natapos ay grade 6 lang. Pero tinawag siya ng Panginoon. Ang kanyang mga miyembro ho, mga professional, mga teachers, karamihan teachers, yung iba ho, mga mas mataas ang pinag-aralan at mas maganda ang kalalagayan sa status ng buhay. At yun ang kanyang dilema. Why? Because ang pastor, sa halip ho na magpastor at mag-lead, na-intimidate siya doon sa mga social status sa society ng kanyang mga miyembro. Nag-aalangan siya mag-English kasi nag-aalangan siya kasi mga teacher yung nandyan sa harap niya. Lumalabas yung kanyang mga, para siya nagpe-perform sa isang talent show na lumalabas yung kanyang mga professional na mga miyembro ang nagiging mga judge sa kanya. Mga kapatid, the Lord sent me to you tonight to clear the fog. Okay? Alisin itong malausok na nagbibigay ng kaguluhan sa loob ng iglesia. Abogado ka man, general ka man, sabihin na natin, general ka sa army o general ka sa sundalo, ikaw man ang pinakamay-ari ng kumpanya. Kung ikaw ay dinala ng Diyos sa isang iglesia na ang nagpapastor sa iyo ay mas mababang pinag-aralan sa iyo, huwag na huwag mong kalimutan, kapatid, na siya ang pinili ng Diyos at siyang inilagay ng hari bilang kanyang representative dyan sa church ninyo. In the eyes of God, your educational attainment ay hindi ho nagmamatter. What matters before God is His ways and will. Kalooban ng Diyos, pamamaraan ng Diyos na ang pipiliing magpastor sa lugar ninyo o sa iglesia ninyo ay mas mababang kalalagayan sa iyo. But because you already know who you are, you know where you stand, then you will now know what to do. Instead of being a threat,
Instead of intimidating your pastor, ano mangyayari? Assure your pastor, Pastor, nandito pa ako para tulungan po kayo. Ito ho ang hindi po naintindihan ng marami. They are looking down, disrespecting their pastor because of the status that they carry. And that is demonic. Di na natin paligoy-liguyin pa yan. Kung kayo ay mayroong higit na pinag-aralan at kayo ay mayroong higit na kalalagayan sa sosyudad, sa inyong pastor, assure your pastor. Bigyan niyo sila ng assurance. I will never be a threat and I will never intimidate you. God brought me under your leadership to help you and to encourage you and to push you up. Because, watch me now, the ceiling of the church is none other than the pastor. Kung titingala kayo at makikita nyo yung ceiling, yan na ang pinakabasihan ng isang bahay. Ngayon kung ang pastor ninyo ay hindi ninyo itutulak pataas, hindi rin kayo magkakaroon ng tsansa na lumago. That is why sa School of Church Builder, atin palaging dinidiinan sa mga pastor po na nakikinig sa akin ngayon. We give more importance, okay, and priority, yung upgrading. Upgrading in the spirit, upgrading in your spiritual growth. Why? Because you pastors, we pastors, are the ceiling of the church. Nagkaunawan tayo. Kung ito ang pastor at ito ang mga miyembro, kung marami kang mga high flyer na mga miyembro gustong lumago, at pag ikaw pastor ay hindi mag-upgrade, ano mangyayari? You become a hindrance to their growth. That is why, palagi namin ni Pastor Wilbur pinagdidiinan. Pag magkasabay ang ministry mo at ang upgrading mo, you should know what to choose. Ang ministry nandyan lang palagi, kaya kamay mga leaders, i-delegate mo muna, mag-upgrade ka. Because ministry is more on giving, more on outpouring. Bigay ka ng bigay, buhos ka ng buhos, wala naman nagkakarga sa iyo. Kaya mangyari, marami nang ba-burn out. Pag magsabay ang ministry at upgrading, unahin mo, pastor, upgrading. Kasi ang upgrading, it is more on partaking. The more you partake, fresh manna from heaven, pagbalik mo sa ministry, para kang isda na kakaahon lang sa pagkatapos maprito, nag-aarit-arit ka pa. Because, again, ang ministry is giving. You are releasing. Nagkanoan tayo? Kung puro ka release, wala kang partaking, ano mangyayari? Ubus ka. Kaya maraming mga pastor na uubos na tinatamad. Bakit? Kasi mahirap kaya yung palagi ka nagme-ministry, palagi nang bibigay, dumating ang puto, wala ka nang maibigay. Saan mangyayari? Hindi ko alam, anong gagawin mo? This is the problem of many pastors. Instead of upgrading, instead of growing their stature, tuloy pa rin sa ministry. Ulitin ko, ang ministry nandyan lang yan. Kaya kamay mga leaders para mayroon kang magde-delegate ka. Kung may upgrading ka, i-delegate mo muna sa miyembro mo. May meeting ka, delegate mo sa miyembro mo. Unahin mo upgrading. Because the moment na na-upgrade ka, tingnan nyo ha, ito ka lang. Dahil inunang ma-upgrading, tumaas ka. Na-upgrade ka eh. Ano mangyayari? Ito yung miyembro mo, ganun kayo dati. Dahil nag-upgrade ka, ano nangyari? Binigyan mo na mas mataas at malaking espasyo ang mga miyembro mo na lalong mag-grow. So the more you upgrade, the more they grow. What? Nakita nyo? Pastors, my challenge for you. Our wisdom, our knowledge, our understanding should be far more higher than the wisdom, understanding, and knowledge of our people. Because the moment ng mga tao umabot na at nagpantay na yung understanding ng pastor at ng kanyang mga leaders, that will be a dangerous scenario. Bakit? Because if we can give nothing to them at wala nang maibigay, may mga tendency ngayon na pag wala na rin makuha yung mga leaders and workers, maging members sa pastor because hindi nag-upgrade, ano mangyayari? Diyan na ngayon lalabas yan. Ang tupa ho, mga kapatid, pag ito'y nagutom, gagawa to ng paraan, makalabas doon sa kanyang kulungan kasi kailangan niyang kumain.
This is the reason why maraming mga members nanginginain sa iba kasi patay na yung damo doon sa kanilang sariling bakuran. Pastors, if you want the grass or the spiritual nourishment of the house to be always fresh, prioritize upgrading instead of ministry. I am not saying that ministry is not important, but what is more important is for us to upgrade in our spiritual partaking, in our spiritual nourishment, in our spiritual stature, para pag-apak mo sa ministry, you will be more effective, you will become more accurate, you will become more effective, you will become more efficient. At ano mangyayari? You are feeding fresh manna, proceeding word, now word, rhema word to your people. Watch me now. Fresh revelations will renew, rejuvenate, empower the spirit of your people. Kaya ang mangyayari ngayon, your people will grow and mature. And the moment ang mga tao mo sa church ay nag-mature at nag-grow, ikaw mismo rin, pastor, ang kauna-unahang beneficiaryo ng kanilang pag-grow at pag-mature in the spirit. I'll go back doon sa mga leaders and workers na mas may pinag-aralan at mayroong mas mataas na status sa lipunan. Do not be a threat to your pastor or do not intimidate your pastor. Bagkus i-assure nyo yung pastor nyo, pastor, nandito kami upang kayo po ay aming tulungan. Kaya kami pinadala. Maintindihan mo dapat. Bakit ka pinadala sa isang pastor na mas mababang pinag-aralan sa iyo, sa isang pastor na kung saan mas mataas ang status mo? Bakit? Para tulungan siya na lalo ring maitaas. Bakit? Kasi hindi niya alam kung paano yun eh. Ikaw ang nakakalam kasi nandiyan ka na. Alam niyo, pag ganito ang trato natin, treatment natin sa mga pastor natin, ano pong mangyayari? Magiging matiwasay, mapayapa ang iglesia. Know who you are, know where you stand, and you will know what to do. Malinaw? So dito sa Gilgal, ang gagawin ng pastor mo is to circumcise your heart. Bakit? Kasi dito itatama ka ngayon. Kung alam mo na, sino ka, saan ka nakatayo, alam mo na rin gagawin mo. Una ho, gusto ko rin maunawaan ng lahat, kahit yung pastor mo hindi nakapagtapos sa kolehiyo, mas mababang pinag-aralan kaysa sa iyo, mas mayaman ka kaysa kanya, pero hindi pwedeng magbago ang sinasabi ng Biblia na siya ang tagadala o depository ng grasya na kailangan mo. You cannot dwell or rely on your ability, on your potentials, and on your gifts. Because your ability, potentials, and gifts can only be unleashed through the help of your pastor by releasing God's grace that was deposited inside his life, intended for you. So nakita niyo ho, pag hindi kasi natin maaresto itong misconception at itong inaccuracy na ito, magpapatuloy ito. Kaya maraming mga mas may pinag-aralan at mas magandang kalidad ng buhay, ang baba ng tingin sa kanilang pastor. Tapusin na natin itong espiritu ng demonyo na ito na sumisira sa buhay mismo ng tao, ng miyembro. Because the moment you disrespect your pastor, dishonor your pastor, you are dishonoring and disrespecting the God who sent him to you. Kaya nga, ang tawag doon sa New King James Version, sa Ephesians 4:11 to 13, ang pastor mo, ang fivefold ministry, kasama ang pastor mo, ay gift ng Diyos sa iyo. Nagkanawan tayo? Regalo siya ng Diyos. Do not disrespect, do not disobey, do not dishonor. Because lahat ng ginagawa mo sa pastor mo, ginagawa mo sa Diyos. Kasi ang Diyos ang nagpadala sa Kanya sa iyo. Ngayon, kung babase ka sa status mo, babase ka sa educational attainment mo, ano mangyayari? Mataas ang tendency, disrespect mo. You are not doing it against your pastor, you are doing it to the God who sent him to you. Malinaw na? Kaya pag malinaw ito, yung Gilgal process, nagiging madali. Kahit i-review ka ng pastor mo, kahit na mataas ang pinag-aralan mo, mataas ang iyong status sa kanya, tanggap mo na. Bakit?
Not because na mas magaling siya sa'yo, kundi you honor, you acknowledge that He is God-given gift to you and He is God's given authority and spiritual covering over your life. Tapos ang problema, mga kapatid. Nagkanawan? So, anong gagawin? And every time na ikaw hinahayaan mo sarili mo na ikaw ay ma-rebuke ng pastor mo, maturuan ka ng pastor mo, ma-correct ka ng pastor mo, ma-train ka ng pastor mo, ano mangyayari? Covenant relationship na. Yung relationship nyo ngayon, bilang pastor, bilang tatay in the spirit, and you become a son now, sonship, ano na mangyayari? Covenant relationship. At anong covenant relationship? Walang iwanan, walang laglagan. Only death will separate us. Kaya sabi ni Pastor Wilbert, covenant relationship simply means walang iwanan, walang laglagan. Only death will separate you from your spiritual father. All fruits are parallel. Pag ikaw ay anak, ang apelido mo, dala-dala mo yan hanggang sa huling hininga mo. Ganun din dapat sa church eh. Dito ho sa tingin ko ang demonyo nakalamang sa maraming iglesia. Because there are churches who do not know what we are driving out or studying here. They just operate as normal. They operate in the natural. Alam niyo ho, pag ang operation ng church ay nasa natural, patawarin niyo ako sa akin sasabihin, bugbog saradong iglesia na yan. Kasi ang demonyo nag-ooperate sa spiritual. Ngayon, maintindihan niyo na kung bakit sinasabi ng Panginoon, not by might nor by power, but by my spirit, says the Lord. Not by might, kahit gaano kay kalakas, kahit gaano karami alam mo, kahit napakarami pinag-aralan mo, not by power, kahit gaano pa katindi influensya mo, kahusay-husay mo, articulate ka mangaral, sabi ng Panginoon, still, it is by my spirit you will become powerful and victorious, says the Lord. Nagkanawan tayo? Kaya mahalaga na maintindihan natin to. At Gilgal, sabi sa 2 Timothy 3:16-17, all scripture is God-breathed and is useful for teaching, rebuking, correcting, and training in righteousness, so that the servant of God may be thoroughly equipped for every good work. If you want to journey with your Father towards destiny, you should allow Him to circumcise your heart. How? By giving Him a free hand to teach you, to rebuke you, to correct you, and to train you. I've explained that already last Thursday, no? Kung makita natin, ito ang trabaho ng pastor, turuan ka. Kaya nga inaresto ko yung espiritu na ako tuturuan ni pastor, wala na, hindi nga nakapagtapos yan eh. Again, worldly knowledge ay kakapiranggot lang yan kumpara sa godly knowledge. Worldly wisdom ay kakapiranggot lang kumpara sa godly wisdom. Huwag kang ma-offend. Yung alam mo sa mundo, pinag-aralan mo sa mundo ng 4 na taon, or minaster mo pa ng 8 taon, 10 taon, kung yun man ang iyong pagmamaster, again, kumpara sa godly wisdom and knowledge, kakapiranggot lang yan. Pwede kang mahusay sa administration, pwede kang mahusay sa management dito sa lupa. Pero when it comes to the spiritual things and the things of God, it is the mastery and territory of your pastor. Hindi ka magtagumpay kung walang spiritual factor, walang God factor. And God factor and spiritual empowerment, ang isang pwedeng gumawa lang yan sa buhay mo ay walang iba kundi yung tao na itinalaga ng Diyos para magpastor sa iyo. That's the difference now. So hope you understand. Hope that you will become an asset to your pastor. You become a help to your pastor instead of becoming a threat sa kanya. Di na ako pinanganak kahapon. Napakarami ko na hong nakita. Mga mahuhusay at mga talagang mga professional na mga miyembro. At yung kanilang pastor ay mas mababang pinag-aralan sa kanila. Minsan inuutusan pa yung pastor, shame on you. Do not do that. You should understand that the grace he carries, ang grasya na dala-dala niya galing sa Diyos, kailangan mo yun para magawa mo ang pinapagawa ng Diyos sa iyo at marating mo ang destiny mo. Kailangan mo ang pastor mo. Work with your pastor, respect your pastor, honor your pastor, obey your pastor, at ano mangyayari? Titino, aayos buhay mo. But those who disobey, disrespect, dishonor, you disobey, you disrespect, and dishonor God, what will happen to you? Nothing will happen.
Kayong mga kalam, kayong mga hindi nagpapasakop, hindi rumirespeto, at hindi niyo pinaparangalan, ni tinutulungan ng pastor niyo, kayong mga kalam sa buhay niyo. Huwag na kayong magbamang-mangan. You will pay the price. Why? This is biblical. That is why sa Gilgal pa lang, maraming bumubulagta, hindi na makatuloy. Pero today, ako naniniwala, pinukpok na natin to ng husto at alam ko, bumaon na to sa espiritu nyo. While I'm preaching to you, while I'm teaching you, start now, repenting. Allow your pastor to teach you. Huwag mo tingnan yung status niya. Tingnan mo yung daladala niya. Tingnan niyo yung pagiging pastor niya sa buhay mo. Covering mo siya spiritually. Ano pa? Rebuke you. Again, yung rebuke ng pastor sa'yo, isipin mo, yun ang ekspresyon ng kanyang pagmamahal. Yun ang ekspresyon ng kanyang pagtutuwid sa'yo. Ano pa? Pagkokorek. Kasi pag kinokorek ka ng pastor mo, huwag kang magsabi na mas matalino ka sa kanya. Pwede kang matalino sa lupa. Pero pagdating sa spiritual, yung talino mo, talbog. Why? Because the wisdom that your pastor carries is not a simple, a natural wisdom, but it is a supernatural wisdom given to him by God. For what? Para ayusin yung aalog-alog mong wisdom. Ayusin ang buhay mo na wayward. Kumbaga, wiggle ang buhay ng maraming mananampalataya eh. Karamihan nga dyan, mga professional eh. Pero pagdating sa pastor, ang trabaho ng pastor to stabilize. Para yung biyahe mo, papunta sa destiny mo maging maayos. Ano pa? Train you. Allow your pastor to train you. Ano ang ibig sabihin ng training? To make you fit for a specific purpose. May plano Diyos sa buhay mo. Paano ka magiging fit doon sa plano ng Diyos kung hindi ka magpapa-circumcise? Pag hindi ka magpapamolde sa pastor mo? Tell me. Ang iba sa mga mananampalataya, naghahanap ng pastor na dadamay sa kanila. Alam niyo ho, in the last days, the last spirit na papakawalan ng demonyo is the spirit of deception. At ang sabi ng Panginoon through Apostle Paul, in the book of Timothy, darating ang panahon, maraming mga mananampalataya, mag-hire sila, mag-i-invite ng mga pastor na walang ibang sasabihin, kundi yan lamang maganda sa kanilang pandinig. Do not wait for that time to come. Kasi pag dumating na yung oras na yun, wala ka ng pag-asa, kaibigan, kapatid. Habang sa ngayon, ang pastor mo, nire-review ka, kinokorek ka, ikaw ay tinitrain, sumabay ka na at sumunod. Bakit? Hindi pa huli ang lahat. Pero pag dumating ang punto that you keep on rejecting, you keep on refusing, you keep on neglecting yung ginagawa ng pastor sa'yo na pagtuturo, pagre-review, pagtutuwid, okay, at pagtitrain, one day, mamumulat ka na lang, kasama ka na doon sa grupo na wala nang ibang pinapakinggan, kundi yun lamang maganda sa pandinig. Ang tunay ho na pangangaral ng salita ng Diyos, tumingin kayo sa akin mga kapatid. Ang tunay na pangangaral ng salita ng Diyos, palagi nitong iniistorbo ang iyong mga maling ginagawa. Palaging iniistorbo ang isipan mo, ang puso mo, and you will not feel comfortable pag ang pangangaral ng salita ng Diyos ay matalas, matuwid, accurate. Kasi ilalabas nito ang lahat ng mga inaccuracies, i-expose nito ang lahat ng mga hindi makadiyos at maling pamamaraan kaisipan sa buhay mo. Kaya maliho yung kaisipan na magagandang mensahe lang ang maririnig mo. Nabibless ka. No. Pag ikaw ay nabibuild, pag ikaw ay natatransform, ikaw ay nadidisturb sa mensahe, better for you to listen and connect to that person. Why? Kasi nasa tamang daan at nasa tamang pangangaral ka. Pero pag ang mga naririnig mo, puro na lang pagpuri, puro na lang inspiration sa iyo, magtanong-tanong ka na. Bakit? Lalo na pag alam mo na marami kang inaccuracies, tapos puro na-inspired ka pa, pangangaral salita ng Diyos, abay mag-isip ka. Kasi pag ganun ang nangyayari, mukhang mali yun na puntahan mo. Let us be honest before God. If things in our lives, alam natin na meron talaga tayong tama. If things in our lives, alam natin na may sabi tayo, then allow the Word of God through the ministry of our pastor. Sige po, pastor, magsalita po kayo. Kasi pinag-pray ko na mangusap ang Diyos sa pamamagitan ninyo. Di ba palagi yung sinasabi? Every time you hear and listen to a message from your pastor or from the one na pinapakinggan ng inyong pastor, ipag-pray niyo sarili niyo. Lord, mangusap po kayo sa akin sa pamamagitan ng magsasalita ngayong araw na to o ngayong gabing ito.
Ano mangyayari? Then you are giving God a reason to speak to your spirit, to speak to you. At ano mangyayari? Pag nangungusap at nasasaktan ka na, malinaw sa iyo eh. Lord, ikaw itong nangungusap eh. Tsaka alam mo, di ba? Alam mo, tama mo, alam mo ang inaccuracies mo. Pag natumbok siya, magpasalamat ka na sa Diyos, magpa-ice cream ka. Text mo yung pastor, i-PM mo, salamat po. Pastor, salamat po. Pastora, salamat po. Bakit? Sa pula ko, glory to God. Okay? Habang nasasapul ka, palagi mo sinasabi, preach more. Come on. Sige po. Bakit? Nababakbak na. Ang alin, yung mga inaccuracy, yung mga matatagal na inaccuracies, nababakbak. Magpasalamat ka. This is the purpose of Gilgal. Para ma-establish yung covenant relationship. Because God is a God of covenant. No covenant relationship with your spiritual father, wala kayong pupuntahan. Kundi wilderness, paikot-ikot. Alam nyo, 40 days, 40 years, paikot-ikot sila hanggang mamatay. Ulitin ko, tapos na ang malabangungot na karanasan ng mga Israelita. Because what they know is God will bring them to a promised land flowing with milk and honey. But their stubbornness, hard-headedness, and ignorance causes the abortion of God's powerful intention and destination na binigay sa kanila. Tapos na yung malabangungot na karanasan nila. Ulitin pa ba natin? Kaya nga meron tayong itong pag-aaral para wag na natin maulit. Kung sino ang pastor na inilagay, mayaman man yan o hindi, may pinag-aralan o wala, kung siyang inilagay ng Diyos na pastor ng buhay mo, spiritual covering mo, sumunod ka. Huwag ka nang matigas ang ulo. Sunod, bago ka abutan ng spirit of deception. Isang araw, i-explain ko dito, ituturo ko yan. Kahindik-hindik at katakot-takot, nakakapangilabot. Pag ang isang tao na mananampalataya kuno ay siya ay abutan ng spirit of deception, there is no chance for him or for her pag umabot yun. Kaya ngayon, pag ang pastor mo matalas ang pangangaral, pag ang pastor mo matapang mangaral, pag ang pastor mo talagang natutumbok yung kahinaan mo, natutumbok yung inaccuracies mo, palakpak! Ano pa? Sigaw ng amen! And then, pagkatapos, magbago! At pag anong ginawa mo, kandidato ka na sa covenant relationship. At pag may covenant relationship, patay kung patay. Hanggang huling hininga, walang iwanan, walang laglagan. At doon ang Diyos nagagalak. Bumubukas ang langit, at saka ka ng pastor madala doon sa Bethel, which is the house of God, or the house of bread, and a place of spiritual nourishment. Doon ka ng pastor mo isasama, worship, impartation of revelations, building up of spirit. Yan ang nangyayari. Kaya nga, pinag-usapan natin yung tent of meeting. Nakikita natin? Okay? Just a sort of review, Numbers 11, 16-17. Ang Diyos ang nagsabi kay Moses, bring me, gather for me 70 elders from elders of Israel, to whom you know, to be the elders of the people and their officers, and bring them to the tent of meeting, and let them take their stand there with you. Then I will come down and speak with you there, and I will take the spirit of the Spirit who is upon you, and I will put him upon them, and they will bear the burden of the people with you, so that you will not bear it alone. What is ministry? Ministry is carrying the burden of the people. Ano pa? Carrying the burden of the people is stressful and difficult. Kaya kailangan ng mga pastor ng katulong. Kailangan niya ng katuwang, kaagapay, mga leaders. At ang pipili ng leaders ay hindi ho tao. Ito itatama natin, ha? Base ho sa Numbers 11, 16-17. Ang Diyos ang nag-utos kay Moises. Sino si Moises? Pastor ng Israel. Inutusan siya ng Diyos na pumili ng leaders. Anong ginawa natin? Ginawa nating demokratikong gobyerno. Ang mga tao ang pumipili. Siyempre, kung ang mga tao ang pipili ng mga leaders para maging katrabaho ng pastor, hindi yan obra. Kasi ang mga tao may kanya-kanyang favoritismo. Kaya sinabi ng Diyos kay Moses, ikaw ang pumili. Sino pipiliin mo? Yung mga kilala mo. Bakit mga kilala niya? Alam ka naman pipili si Moses ng kontrabida. Nagkaintindihan na tayo? Pipili si Moses ng mga
mananampalataya, mga miyembro na magiging leader ng Israel para magiging katuwang niya. Kasi ang pagiging pastor ay pagpapasan ng kabigatan ng mga tao, stressful at difficult ito. If you do not know the secret of serving God joyfully, instead of blessing, you might experience the curse of the ministry. Sa halip na magiging pagpapala, magiging sumpa ang dating. Bakit? Kasi ang mga katrabaho mo, ang kasama mo sa pagsulong ng kaharian ng Diyos, mga hindi mo ka-espiritu. Dito papasok yung napaka-dangerous na sistema ng mundo na na-adapt ng simbahan na mga tao ang pipili sa mga magiging leader nila. Ginagawa natin kung sa eskwelahan pa, parang PTA officers ang labas. Hindi po pwede yan. Ulitin ko, sulat niyo po ito. God's will and God's works can only be fulfilled through God's ways. Hindi po pwede man's ways. Kaya nga sabi, si Moses ang pumili. Tama ba? Tama. Diyos may sabi. Bigyan ko example si Jethro. Ano sabi ni Jethro? Nung makita niya si Moses, maghapon hanggang gabi. Siya lang mag-isa nag-resolba. Sabi ni Jethro, mahirap tong ginagawa mo, manugang. Kailangan gamitan mo ng wisdom to. Kasi kung ganito na ganito araw-araw, mabilis kang mamatay at mabilis kang mabiyuda yung anak ko, babalik sa akin, ako nang mapapakain yan. So, tinuruan niya si Moses. Gumawa ka ng mga leader pang 1,000, pang 500, pang 100, pang 10. Alam mo ang ginawa ni Moses, sinunod niya yun. Binilang namin ni Pastor Robert, libo-libong leaders ang kailangan niya. Kasi milyon ng mga Israelita. Nagawa ni Moses, ganun katindi to si Moses, ganun ka-obedient to. Ang problema, sinabi ni Lord kay Moses, kami na lang ni Pastor Wilbert nagpa-paraphrase. Ang hirap sa iyo, Moses, nakikinig ka sa father-in-law mo, pero hindi ka nakikinig sa father in heaven mo. Libo-libong leaders ang nilagay ni Moses in obedience to the suggestion of his father-in-law. Pero na magsalita ng kanyang father in heaven, 70 elders lang ang kailangan. Pero yung 70 elders siya ang pumili, kilala niya, dahil ang gagawin ng Diyos, i-impart ng Diyos yung espiritu na meron si Moses doon sa kanyang mga leaders. Okay? Tuloy natin. Knowing the principle of the tent of meeting and applying it will surely save us from the curse of the ministry. Masaya ho maglingkod sa Diyos. Pero pagka hindi natin masunod yung pattern ng Diyos, tingnan nyo, mga tao ang pumipili ng mga leader. Yung ibang mga leader, yung ibang mga miyembro, may mga manok-manok. Nakita niyo ho? Hindi ho ito PTA, hindi ho ito organisasyon, hindi ho ito kumpanya na magbubutuhan tayo. Ang tunay na pagpili ng leader sa church, sa iglesia, ito ang pattern na binigay ng Diyos. Kung sino ang pastor, siya ang pipili ng mga leaders na kilala niya para magiging katuwang niya sa pag-advance ng kingdom ng Diyos. Basahin nyo, Numbers 11:16 to 17. Ano nangyayari? Dahil mga tao ang pumipili, pagdating doon sa board, pagdating doon sa meeting, gera. Bakit? Kasi magkakaiba ng pananaw. Hindi kaisa ng pastor. Ang problema pa sa mga board ay ganito, majority wins. Kung ang pastor ang binigyan ng Diyos at binabaan ng order kung anong gagawin, dahil hindi niya kaisa sa espiritu, yung kanyang mga leaders, ano mangyayari? Magbubutuhan uli. Palaging talo ang Diyos, palaging talo ang pastor na may dala-dala ng gawain ng Diyos. Bakit? Kasi mas marami yung mga leaders na hindi ka espiritu ng kanilang pastor. Ano mangyayari? Sa halip na i-bless ng Diyos ang church, parang curse ang lumalabas. Bakit? Kasi ang ginagawa, hindi tama yung leadership na produce. I may sound sharp, I may sound something disturbing, pero this is the truth. You shall know the truth and the truth will set you free. And then, nagtataka pa tayo. Kailangan pa bang i-memorize yan? Nagtataka pa tayo. Bakit ang gulo? Paano hindi gugulo? Hindi naman sistema ng Diyos ang na-implement. Mag-usap tayo bilang mga magkakapatid kay Kristo. Ang church is the bride of the Lamb. The bride of the Lamb. And the groom is the Lord Jesus Christ. The Lamb is the Lord Jesus Christ. He is the groom. Ang church
Ang layunin kaya siya tinayo ng Diyos para tuparin, tapusin ang pag-advance sa kanyang kingdom dito sa lupa. Hindi para gumawa at magtayo ng imperyo na sasabihin natin napakarami namin at kami ay malaking denominasyon. That is not the purpose of the church. To grow and to make your own empire. No, 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 no. The purpose of the church is to advance the kingdom of God. And for you to advance God's kingdom through the church, all the ways that should be implemented inside the church should be all and purely God's ways. Sa pagpili pa lang ng leaders, marami na tayong problema eh. Kasi mali-mali ang sistema natin. Ginagawa natin butuhan. Wala na makita nagbubutuhan. Si Moises ang pumili. Sabi ng Lord, yung mga kilala mo. Bakit? Anong gagawin niya? The tent of meeting is the place where the process of becoming one between the pastors and his elders, leaders, takes place, sabi ni Pastor Wilbert. Nakuha niyo ho? Pag hindi natin ito mag-gets, magpapatuloy tayo sa isang maling pamamaraan na siyang makaka-apekto sa napakagandang plano at destinasyon na nakahanda ng Diyos para sa inyong iglesia. Anong gagawin, Pastor? Sundin natin ang sinasabi ng Diyos. Kasi ang church ginawa, tinayo ng Diyos para sa kapurihan niya at para sa layunin niya. Bakit tayo nag-aalter? Bakit natin ginagawa ng sarili natin sistema at yun tuloy ang magkukos ng abortion? Saan? Sa destiny. Pwede ba maabot ang destiny? Pwede. Bakit? Gusto niya sample? Si Judas. Magandang destiny ni Judas. Kung hindi lang siya naghudas, kasama sana siya sa 12. Si Dimas, kung hindi lang minahal ang sanlibutan, kasama sana siya ni Pablo na patuloy na makaranas sa kabutihan ng Diyos. Tell me, Ananias sa Safira. Ang ganda sana ng kalalagayan. Naroon sila sa Book of Acts Church. Napakatinding simbahan. Napaka-powerful. Manifested ang kilos at kapangyarihan ng Diyos. But these people choose their own ways. Man's ways, the ways of the flesh. What happened? All their good destinies are being aborted. Not by God, but by them. Watch me now. Kung ang Diyos tatanungin sa magandang destiny na nakalaan para sa iyo at sa iglesia mo, napakaganda, perfecto. Bakit perfecto ang Diyos na nagplano nito? Pero ganun ka-dangerous ang tao. Kasi ang kanyang choices at ang kanyang will or free will, pwede niyang gamitin para ma-abort ang magandang plano ng Diyos sa kanyang buhay. That is why hindi tayo tumitigil sa pag-aaral hanggat hindi totally mapihit itong ating kaisipan sa maka-Diyos na paraan. Tent of meeting is the place of impartation. Sabi ng Lord, dalhin mo sila kasi mangungusap ako sa iyo para marinig nila. It is a place where God commanded every pastor to bring his elders, leaders to receive God's impartation. Dalhin mo sila sa tent of meeting. Nakita nyo? Ano pa? It is the place where the pastors and his elders, leaders can experience the presence of God together. Sa Bethel ho, as you partake, katulad dito, kasama mo mga elders mo, mga leaders, members mo, nanonood, nakikinig. Isang frequency na inyong naririnig. Isang inyong napapakinggan. Kung mapapansin niyo ang turo, we have a teaching for the pastor, we have also a teaching for the members, leaders and workers. Why? Para ang bawat isa magkakaroon ng tamang pagkakaunawa, ano bang function niya? Dito natin nililinaw to. Kasi kung mag-function ka bilang follower, leaders, workers, members kayo, bilang follower, at ikaw pa sa magpa-function ka bilang leader, hindi ka na-intimidate kahit sino pa yung kaharap mo at ano mang natapos niyan, kung ano man, di ka na-intimidate. Why? Because you know that you are the leader. Ano mangyayari? Mag-function ka lang pa sa bilang leader, mag-function ka bilang follower, members, workers, and leaders, ano mangyayari? Pagpasok na sa church, ano mangyayari? Malinaw. Pag may gustong sabihin ng pastor na pinapasabi ng Diyos, wala nang tanong-tanong. Sumusunod dito. Bakit? Kasi alam na nilang kanilang function. Most believers in the church do not know their function. And if you do not know your function, then you will malfunction. At maraming mga members sa church, malfunction. Useless. Hindi magagamit. Bakit? Malfunction. That is why, know your priority.
Intindihin mo bakit ka na Diyos pinadala sa simbahan na kinabibilangan mo ngayon. Alamin mo, bakit nandito ako? Di ko pa rin maintindihan. Diyan ka ngayon mag-connect sa pastor mo. Kasi ipapaliwanag sa'yo ng pastor mo, bakit ka pinadala ng Diyos dyan. At ang pastor mo may kakayahan na ipaliwanag kung bakit. Bakit? Alam niya kung bakit ka pinadala ng Diyos dyan sa kanyang leadership. Kasi ang pastor mo mayroon din pinapakinggan na mangungunat mamumuno sa kanya. It is the place where the leaders can hear what God is saying to their pastor. Maririnig nyo. Anong sinasabi ng Diyos sa pastor nyo? Katulad nito, magkakasama kayo. Maririnig mo rin. Kaya pag nangaral ng pastor mo sa iyo, nandoon na yung respeto, nandoon na yung paggalang, nandoon na yung pagpapasakop, nandoon na yung pagsuporta. Bakit? Kasi parehas kayo na naririnig eh. At alam mo na ang function mo eh. It is the place where God imparts the Spirit He has given to the pastor and put it to his elders and leaders. Ang purpose, bakit kayo pinili ng pastor nyo para maging part ng kanyang leadership? Isang purpose dyan, pagkaroon ng impartation. Saan? Yung espiritu na dala-dala niya, mai-impart ng Diyos sa inyo. Ano pa? It is the place where the elders and leaders can receive the burden of the pastor for the people and ministry. Mararanasan mo na ngayon, magkasama ka ng magbuhat. Kabalikat ka na ngayon ng pastor mo. Kaagapay ka na ngayon ng pastor mo. Yan ang purpose ng leadership. Pero if leadership are being appointed by people, mabigat po ito, kanina pa ito pinapabalik-balikan ng Diyos. Pag ang nag-appoint ng mga leaders na makakasama ng katrabaho ng pastor mo, sa ibang church, tawag siya board eh. Okay? Pag makasama sa board, leaders sila. Pag ang nag-appoint tao, walang impartation na mangyayari. Instead that they will help the pastor to carry the burden, they will be a burden to their pastor. That's the truth. Alam ko ang sinasabi ko kasi nanggaling ako dyan 16 years. It is the place where the pastor can have some relief from the burden of the people and ministry. Pagkasama na ho kayo ng pastor nyo sa Bethel, mayroon kayong covenant relationship, handa kayong magpa-circumcise ng heart, ano nangyayari? You will now be a co-worker of your pastor. Kaya ang pastor nyo, sa halip ng mabibigatan, gumagaan. Bakit? Kasi gaan naman kabigat ang pasanin. Pag marami ang nagpapasan, ito'y gumagaan. Psalms 100 verse 2, serve the Lord with gladness, come before Him with joyful singing. Ano ho? Ang paglilingkod sa Diyos, dapat kagalakan. Ano pa? Sabi Philippians 2:2, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent, and in one purpose. Naging tanong sa akin to before, Lord, ang hirap pag-isahin, no? May kanta na nga tayo, pag-isahin mo ang aming mga puso, pag-isahin mo ang aming isipan. Bakit na kumakanta na tayo ng ganyan? Watch me now. Even the Lord Jesus Christ allotted one chapter in the Bible, John 17. Bakit? Nag-alat siya ng isang chapter sa Bible, praying for His disciples and praying for His church to be united. Alam niyo bakit? Alam na ng Diyos eh. Darating at darating tayo sa puntong ito na makontaminate ang church, makontaminate ang mga pangangaral sa loob ng church because of this human intervention, because of this fleshly teachings. Ito yung nagiging cause. Kaya maraming churches hilahod, hirap. Bakit? Because of this fleshly thing instead of doing the godly ways. Mayroon isang kwento si Pastor Wilbert, hindi ko makakalimutan. Meron daw isang pastor. Napunta siya doon sa isang ospital ng mga may kapansanan sa kaisipan. Mga baliw. Habang daw siya nandoon, nakikita niya yung mga nurse, yung mga baliw, lakad lang ng lakad. Yung mga nurse, pag lumalabas ng pinto, hindi sinasara. So habang nakikita niya, yung mga time na yun, nandun siya, uso yung mga massacre, di ba? Yung mga 80s ba yun, 90s? Ang daming massacre noon eh. Visconde massacre, Antipolo massacre, mga ganun. So hindi siya makapigil, tinawag niya yung nurse. Ang sabi niya,
Nurse, pwede ba magtanong? Ano po yun? Sir? Nurse, napapansin ko lang nababother ho ako eh. Bakit, sir? Kasi lumalabas kayo, hindi niyo sinasara ang pinto. At yung mga baliw, naglalakad lang. Hindi ba kayo natatakot na magkaisa ang mga yan, tapos imasakir kayo? May point, Pero ngumiti yung nurse, sa kanya tiningnan siya. Bakit? Sabi niya, bakit ka nangiti? Kasi, sir, imposible sa mga baliw ang magkaisa. Oh, hallelujah. Yung ganong statement, malinaw pa sa sikat ng araw. Maraming mga mananampalataya, isang iglesia na lang, hindi pa magkaisa. So, ibig sabihin, may kabaliwan na nangyayari dyan. Alam na ni Kristo, alam ng Panginoong Jesus, kaya naglaan siya ng isang chapter para mag-pray sa unity ng kanyang iglesia at ng kanyang mga disipulo. Alam niyo bakit? Kasi alam niya na lalabas itong mga kabaliwan na ito. Buti pa ang ibang mga sekta, kahit mga hindi tunay, ibang sinampalatayanan, nagkaisa. Pero pagdating sa mga mananampalataya, laganap ang kabaliwan na hindi man lang makapagpanalo ng isang presidente at hindi makagawang tulungan ang isang tao na karapat-dapat maging presidente. Alam niyo bakit? Dahil sa dami ng kabaliwan. Nagkakaintindihan tayo? Pero huwag kayo mag-alala. Kasi prayer na ng Panginoon to eh. Pag ang Panginoong Kristo nagpipray, tinutugon ng Diyos Ama. Ano ibig sabihin? Darating ang panahon, magkakaisa ang buong mga kakristyanuhan sa buong mundo. Magkakaisa. Bakit? Dahil sila ngayon, ang bawat isa sa atin ay kikilos na ayon sa kagustuhan ng Diyos, sa kalooban ng Diyos. Pero unahan na natin, tayong mga nag-aaral palagi sa discipleship training na ito, unahan na natin, mga pastor, mga leaders, workers, and members, atin ang simulan sa ating iglesia. Wala nang rebelde, wala nang pasaway. Lahat tayo magkakaisa because ayaw natin tawagin tayong baliw. Unahin na natin sa church natin. Paano magkaisa? Simple lang eh. Paano magkaisa? Kilalanin nyo ang Diyos. May pinadalang tao, representative niya sa church ninyo. Yun yung pastor nyo, tsaka asawa niya. Anong gagawin nyo? Kilalanin nyo siyang leader. Ikaw, ano ka? Nasa leadership ka? Worker ka? Members ka? Ikaw ang follower. Tapos ang problema. Aangat ang iyong laman? Ops, naalala mong Gilgal? Sinercumcise na ang heart mo. Kaya nga papasin nyo, di kayo makatawid sa Bethel pag hindi kayo ma-areglo sa Gilgal. At saka pag ikaw ay palagi ng natuturuan ng pastor mo, ano mangyayari? Yung relationship mo sa kanya lalalim. Magiging sonship na. Father and son relationship. At pag dumating na yon, welcome to an open heaven. So nagets natin, gusto ng Diyos yung unity. Kaya sabi ni Pablo, make my joy complete by being of the same mind, maintaining the same love, united in spirit, intent, and one purpose. Oh, I cannot imagine. Huwag na lang hintayin ang prayer ng Panginoon. Tandaan nyo, pag na-prophesy na sa Bible, hindi na si Lord ang magpo-fulfill noon. Ang magpo-fulfill noon, tayo. Tayong nakarinig, tayong mga nakakalam sa prayer ng Panginoon. Huwag natin hintayin kailan kayang prophecy na ito mapapulfill. Ikaw mismo, ikaw na nakikinig sa akin ngayon, ikaw ang fulfillment sa ministry at sa propesya ng Panginoong Jesucristo sa John 17. Ikaw ang makiisa sa pastor mo, magpasakop ka, sumunod ka. At anong gagawin mo? Makiisa ka sa layunin, makiisa ka sa adhikain, fight for a common cause, advance the kingdom together with your pastor. Huwag mo siyang pangunahan, ikaw ang sumunod sa kanyang pangunguna. Huwag mo siyang kontrahin, ikaw ang sumabay sa kanyang kapahayagan. Huwag mo siyang i-disrespect, respetuhin mo kasi ang Diyos ay nagpadala sa kanya bilang covering mo. Sumunod ka nang magkaroon ng pagkakaisa. Ikaw at ako ang fulfillment sa propesya ng John 17. At hindi natin hintayin ang buong mundo magkaisa. Hindi natin hintayin ang buong kakristyanuhan sa buong mundo magkaisa. Mismo sa church sa kinabibilangan mo, ikaw ang sagot. And there will be one mind, same mind,
maintaining the same love, united in spirit, intent on one purpose. And if unity is present in the church, anong sabi uli ng Panginoon? When man is united, nothing is impossible for them. To give you the clear context and understanding, I want you to understand, sinabi ng Lord yun when they built the Tower of Babel. Habang kanilang binibuild the Tower of Babel, hindi yun will ni Lord. Pero sinabi ng Lord, when man is united, nothing is impossible for them. Sa Tower of Babel yan. How much more tayo, ang church natin. Ako po'y nakikiusap sa lahat ngayong gabi. Gawin natin, i-fulfill na natin ang John 17 sa mga churches natin. Kung ikaw ay pasaway ka sa pastor mo, hindi ka sumusunod, ang daming binibigay na assignment, hindi mo ginagawa. Mas inuuna mo pa yung basura na ginagawa mo sa sanlibutang ito. It's now time. Lord, I want to be the fulfillment of John chapter 17. I want to be the fulfillment of your prophecy. I want to be the fulfillment of your prayer. I will support my pastor. I will uphold my pastor. I will love my pastor. I will respect my pastor and honor my pastor. Dahil ang ginagawa ko sa kanya, yun ang ginagawa ko sa iyo. At Lord, sasamahan ko siya. Makikiisa ako sa kanya. Hindi ako kontrabida. Hindi ka nilikha ng Diyos. Ang pangit naman. Nilikha ka lang ng Diyos, kontrabida pa. Role pa ng demonyo ang kagampanan mo. Di ba napakapangit? Nilikha ka para tumulong. Kaya ka dinagay sa church niya para tulungan siya. Be the fulfillment of John 17. Ayoko na maghintay na magkaisa pang buong Pilipinas. No. Sa simula, sa church ka nabibilangan ko mismo. Sisimulan ko ang pagiging bahagi ko sa fulfillment ng John 17. At pag nagkaisa ang buong iglesia, walang kontrabida at ang pastor ang nangunguna, sinusundan ng mga leaders, workers, and members ng pastor, ano mangyayari? Nothing will be impossible for us. And this is the word of God for all of us tonight. Receive your portion, and your church will become unstoppable, immovable, unshakable, powerful. And it will be an extraordinary, unusual church, advancing God's kingdom and destroying all the works of the enemy. Pagkakaisa ho, unity in the church is the key to make the impossible possible. Before, sinasabi natin, nothing is impossible with God. Tama. But this time, God Himself is telling us and reminding us, if people are united, nothing will be impossible for them. Bless your church, bless your pastor, and bless the people, the brethren. Love one another, and let unity be established in your church. And nothing will be impossible, no matter who you are, no matter where you are, no matter what you're going through. Nothing will be impossible when there is unity in the church, and you and me is the fulfillment of that prophecy in John 17. God bless you all, and I pray that your table will never run out of food. There will be an overflow of food in your table, at your table, and you will be a blessing to others. The works of your hands will be blessed by the Lord, because we are God's people. I thank God, and this is my prayer and declaration, and I decree it, and it shall come to pass in the name of Jesus Christ our Lord. And the blessed people of God declare, Amen and amen and amen. Shalom.